Dahil sa isang hindi inaasahang insidente nagkaroon si Zhang Rui ng kakaibang kakayahan na makakita sa kabila ng kanyang nakabinding mata. Ang bagong kakayahang ito ay nagdulot sa kanya ng takot at pagkalito, isang sitwasyon na tiyak na nagbigay diin sa kanyang isipan at damdamin. Sa paggamit ng kanyang mga Golden Eyes natutunan ni Zhang Rui ang halaga ng mga bagay na karaniwang hindi nakikita ng ibang tao. Ang kakayahang ito ay naging susi sa kanyang pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng mga Peking at tunay na arte na nagbigay sa kanya ng isang natatanging pananaw sa mundo ng sining. Ngunit sa kanyang paglalakbay na pagtanto ni Zhang Rui na hindi sapat ang kanyang kakayahan, kinakailangan din niyang palawakin ang kanyang kaalaman tungkol sa mga antikes. Sa pamamagitan ng masigasig na pag-aaral at pagsisikap hinanap niya ang paraan upang mapabuti ang kanyang sarili at mas mapalalim ang kanyang pag-unawa. Matapos ang maraming pagsusumikap na nagdala sa kanya ng kayamanan, nagpa siyang pangunahing tauhan na mamuhunan sa mga bagay na tunay niyang nais kasabay ng pagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Ang kanyang walang kapantay na pagnanasa para sa kaalaman ay naghatid sa kanya sa iba't ibang karanasan na nagbukas ng pinto sa mas malalim na kaalaman. Sa kanyang pakikipagsapalaran nakatagpo si Zhang Rui ng mga archaeologist na nagtatangkang hanapin ang isang maharlikang libingan. Mabilis ang kanyang pagkilos, nag-alok siya ng tulong sa kanilang misyon at dito ang kanyang natatanging kakayahan ay naging mahalaga sa kanilang sama-samang pagsisikap. Ngunit sa gitna ng mga panganib kasama ang mga sundalo naharap siya sa mga pagsubok. Habang nakatagpo sila ng mga matatandang estatwa at mga nakatagong bitag, ang kanyang katapangan at talino sa paglutas ng problema ay nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kapahamakan, isang patunay ng kanyang kakayahan sa pagsagupa sa mga hadlang. Mahalaga ang pagkakaroon ng mentor sa buhay at sa kwento ni Zhang Rui siya ay hindi pinabayaan ng mga guro. Ang kanyang mentor ay nagbigay ng mahahalagang impormasyon at mga tip tungkol sa mga hiyas at ginto na nagbigay ng matatag na pundasyon para sa kanyang pag-unlad. Dahil sa kanyang dedikasyon naglaan ang protagonist ng oras para sa pag-aaral at pagbabasa ng mga aklat na may kaugnayan sa kanyang interes. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng kaalaman na kinakailangan upang mas maging handa siya para sa mga auksyon na kanyang dinarayo. Ipinakita sa kwento na ang pagkakaroon ng tamang impormasyon at kaalaman ay naging susi sa tagumpay. Sa kabila ng mga balakid at pagsubok, ang protagonist ay nagtagumpay sa auksyon salamat sa mga natutunan niyang aral na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa. Sa pag-ugali ng protagonist makikita ang kanyang kakayahan na gamitin ang kanyang natutunan upang matukoy ang mga mahahalagang bagay at mapanatili ang kanyang kaligtasan mula sa mga Diyos. Ang kanyang notebook ay naging mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay na nagsilbing gabay sa kanyang mga hakbang. Samantala ang female officer ay nagpakita rin ng kanyang sariling kakayahan sa larangan ng pakikipaglaban na nagpatunay ng kanyang lakas at determinasyon. Siya ay hindi lamang isang kasama kundi naging mahalagang bahagi ng kanilang misyon na sugpuin ang masasamang plano, habang ang protagonista at ang Diyos ay nagbabalak na ilantad ang mga kasalanan ng mga mayayamang tao. Nagkakaroon din sila ng mga ugnayang personal at pagtutulungan. Ito ay nagbukas ng mga bagong posibilidad, nagbigay liwanag sa kanilang mga landas, at nagdagdag ng lalim sa kanilang mga karakter. Nagsimula ang kwento sa isang nakagigimbal na pagnanakaw sa isang tindahan ng ginto kung saan ang mga nagnanakaw ay armado at hostage ng mga tao. Sa ilalim ng matinding sitwasyon lumabas ang tapang ng female officer nang siya ay humarap sa isang magnanakaw na nagbigay inspirasyon sa iba. Sa gitna ng gulo, may mga gang members na naghangad ng paghihiganti nagpahirap sa opisyal. Ngunit ang kanyang mabilis na pag-iisip at kakayahang kumilos ng tama ay nagligtas sa kanyang sarili at sa kanyang kaibigan mula sa tiyak na panganib. Pagkatapos ng insidente nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng opisyal at ng bayani, partikular sa isang mayamang babae. Ang pagdududa ng opisyal tungkol sa mga intensyon ng ibang tao ay nagbigay diin sa mga panganib na dulot ng labis na tiwala sa mga estranghero. Nang makulong ang bayani nagplano ang kanyang mga kaibigan at ilang Diyos para sa kanyang pagtakas mula sa mga kriminal. Ang makulay na kwentong ito ay nagpatunay sa halaga ng pagkakaibigan at pagkamatapat sa oras ng pagsubok. Sa kanilang paglalakbay natagpuan ng bayani ang isang mapa na nagtuturo patungo sa nakatagong kayamanan ng militar. Ang pagkakaroon ng layunin ay nagsilbing motibasyon at gabay sa kanilang misyon na nagbigay ng pag-asa sa bawat hakbang na kanilang ginagawa. Sapagkat ang opisyal na babae ay nag-alay ng kanyang buhay upang iligtas ang bayani mula sa isang landmine. Ito ay nagbigay diin sa tema ng sakripisyo at katapangan. Ang kanyang pagmamahal at dedikasyon ay nagbigay ng inspirasyon sa lahat na nagsisilbing simbolo ng tunay na pag-ibig at tapang sa harap ng panganib.